Kumusta mga brad? Yung mga motor nga po dati na matagal nilabas sa Pilipinas, karamihan sa kanila, nandito na. Sabi nga ng iba, patience is virtue. Sa Bisaya, pasyente si Berto. Kung matyaga ka lang naman talaga magantay, may papupuntahan din naman. Katulad na nandoon sa Honda Beat na version 3, sobrang tagal din siyang hinintay ng mga tao. Pero pagdating sa dulo, may nangyari din naman. Nagkaresulta din naman. Syempre, pag nagsawa na sa ibang bansa, ilalabas na talaga sa Pilipinas yan. Yung SYM BF3i, sobrang tagal din yan bago nilabas sa Pilipinas. Pero dahil sa matyagang nagantay yung mga tao, nagkaresulta pa din pagdating sa dulo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, yung mga motor nga po dati na sobrang matagal nilabas sa Pilipinas, yung iba or karamihan sa kanila, nandito na. Pati yung isa, palabas na. Pero bukod nga po sa mga motor na yon, meron pang isang motor na nandun sa ibang bansa na sobrang kinasasabikan ng mga tao. At alam ko na alam nyo din ang motor na ito. Ito yung motor na tinutukoy ko. Ang younger brother ni Yamaha Sniper 155, ang Yamaha Sniper 135 or Yamaha 135 LC doon sa Malaysia. Noon nga pong March 2022, nilabas nila ang motor na ito na agad nga pong pinagkaguluhan ng mga tao. Yung itsura kasi niya pinaghalong Yamaha Sniper 155 at Yamaha Sniper 150. Kitang-kita naman sa kanya. Pero karamihan nga po sa reaksyon ng mga tao, positibo. Sobrang gwapo daw kasi ng motor na ito. At syempre hindi na tayo makikipagtalo doon kasi kitang-kita naman talaga. Kitang-kita naman talaga sa kanya yung kagapuhan niya. Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha 135LC na mayroong 135 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang compression ratio 10.9:1. Pagdating naman po sa kanyang power rate, mayroong 12.4 horsepower at 8,000 RPM, 12.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Malaysia na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 128 km/h. Pero kung sakaling ilabas na sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.6 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So kung atin nga pong iisipin, matipid po talaga siya sa gasolina. Kaso lang ang motor nga po na ito ay 4-speed manual semi-automatic. Yes po, 4-speed lang po siya at wala din po siyang clutch. Syempre sasabihin na naman ng iba dyan, bitin yan, mabagal yan, pangit yan, walang kwenta yan. So kung bakit nga po nagkaganon? Ayon po kasi sa kanila, mas prefer daw po ng mga Malaysian yung manual semi-automatic. Yun po yung gusto nila. Pero syempre para sa iilang Pinoy, hindi katanggap-tanggap yun. O diba, malupit. Kala mo talaga may pambili. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/17 naman sa likuran. Syempre pares po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang wala po itong ABS. Pero para sa akin hindi na po big deal yun. Yung naka-disc brake sa harap at likod lang, sapat na. Ang kanyang seat height ay may taas sa 775mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 109 kg. So para nga po sa isang 135cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa baba niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang motor na ito ay pinaghalong Sniper 150 at 155. Yung sa harapan kamukha ng Sniper 150 at yung sa likuran naman kamukha ng Sniper 155. Pagdating nga po sa kanyang gauge panel, ito po ay naka full digital. Unlike nga po doon sa ibang mga underbone, hindi pa po ito nakakiles. Disusi pa din po siya. Pero para sa akin wala namang problema yun. Mas gusto ko pa nga yun. Ang hindi ko lang gusto, hindi ko siya mabili. Wala akong pera. Pero syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. Pero dito, hindi mo na kailangan manood ng Cornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding nga po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 8,198 Malaysian Ringgit na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 97,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo doon sa Malaysia. Kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado magbabago din yung presyo niyan. At speaking of dadalhin sa Pilipinas, para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang motor na ito ay exclusive lamang sa Malaysian market. At sinabi po nila yon noon pang 2022. Syempre magdadalawang taon na rin ang nakalipas. Kahit nga po na sinabi nilang exclusive lang siya sa Malaysia, marami pa po ang pwedeng magbago. Kalampagin nyo lang din ng kalampagin si Yamaha. At kapag nakita nila na malakas na yung demand niya dito sa Pilipinas, doon na po gagana yung salitang himala. Okay. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.